lansangan, ikaw ay iingatan. Ihahatid ka ng ligtas sa iyong paroroonan. Protektado ka sa mga magigiting na tsuper. Umulan umaraw, masasandalan parang pader. Tayo'y babiyahe tungo sa kinabukasan. Malaya sa sakuna ang bawat daraanan. Ligtas na kalsada, malinaw na pag-asa. Sa BTS, ang partido ng mga bayaning tsuper. Bayanan ng lansangan, ikaw ay iingatan. Ihahatid ka ng ligtas sa iyong paroroonan. Protektado ka sa mga magigiting na tsuper. Umulan umaraw, masasandalan parang pader. Itaguyod ang kaayusan sa kalsada. Sasakay ka ng walang anumang pangamba. Karapatan ng mga tsuper ay isusulong. Mga programa na sa kanila'y makakatulong. Dahil kayo'y maituturing din na bayani. Maliit na kita, tuloy lang sa pagsisilbi. Maiangat ang ekonomiya sa ating lipunan. Tagapaghatid sa pag-unlad ng ating bayan. Tara na't umarangkada sa pag-unlad papunta. Sakay na at sumama. BTS, tayo'y babiyahe tungo sa kinabukasan. Malaya sa sakuna ang bawat daraanan. Ligtas na kalsada, malinaw na pag-asa. Sa BTS, ang partido ng mga bayaning tsuper. Bayanan ng lansangan, ikaw ay iingatan. Ihahatid ka ng ligtas sa iyong paroroonan. Protektado ka sa mga magigiting na tsuper. Umulan umaraw, masasandalan parang pader. Pagripaso at paggawa ng mga batas upang ang buhay natin ay umangat naman ng antas. Ang bayaning tsuper ay tayo ring mga Pilipino. Direksyon ng ating buhay, tayo ang nagmamaneho. Binipisyong nararapat ay hindi pagkakait. Solusyon ang tugon sa mga hinanaing. Sa ating biyahe ay walang ni isa ay maiiwan tungo sa maayos na kinabukasan ng ating bayan. Tara na't umarangkada sa pag-unlad papunta. Sakay na at sumama. BTS, tayo'y babiyahe tungo sa kinabukasan. Malaya sa sakuna ang bawat daraanan. Ligtas na kalsada, malinaw na pag-asa. Sa BTS, ang partido ng mga bayaning tsuper. Tayo'y babiyahe tungo sa kinabukasan. Malaya sa sakuna ang bawat daraanan. Ligtas na kalsada, malinaw na pag-asa. Sa BTS, ang partido ng mga bayaning tsuper. Tayo'y babiyahe tungo sa kinabukasan. Malaya sa sakuna ang bawat daraanan. Ligtas na kalsada, malinaw na pag-asa. Sa BTS, ang partido ng mga bayaning tsuper. Bayanan ng lansangan, ikaw ay iingatan. Ihahatid ka ng ligtas sa iyong paroroonan. Protektado ka sa mga magigiting na tsuper. Umulan umaraw, masasandalan parang pader. Magandang umagas po sa inyo lahat. Nandito naman po ating gulong at gadgets dito po sa Vantage Point Media. Huwebes po alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito po sa Pilipinas. Mga kababayan po nating nakatutok sa ating mga live streaming sa labas po ng bansa. Magandang tanghali, magandang gabi, magandang umaga. Saan mang sulok po kayo ng mundong nakatutok po dito sa ating programa. Andito na po ang gulong at gadgets dito po sa Vantage Point Media. Ito pong pag-uusapan po natin mga napapanahong balita po tungkol sa ating bansa. May kinalaman po sa transportasyon. So yan po ating pagtutuunan ngayong Huwebes dito po sa ating programa. Pero bago ang lahat po, magandang umaga po kay Attorney Alex Sabaton. Medyo ikot pa ng ikot ng Pilipinas. At sinusulong po niya yung kanyang BTS, Bayaning Tsuper Party List. Yan po ating kasangga po sa kalsada. Road safety po ang kanilang advokasya. Baka makasalamuhan niyo po sa kalsada, pakibati na lang po siya. Gumagala po siya ngayon sa buong Pilipinas. Ayan. So tuloy-tuloy po tayo dito po sa Gulong at Gadgets. Ngayon nga, pag-uusapan natin itong Public Transport Modernization Program. Sa mga naninibago, ito po yung dati nating tinatawag na Public Utility Vehicle Modernization Program. Medyo pinalitan po ng initial, naging PTMP, yung PUBMP. Pero pareho rin po yun. Ang aim po niyan ay gawing moderno po ang ating mga public transportation.
may kinalaman po sa gulong, ano? Dahil nga po habang ginagawa po itong modernization, meron naman po tayong sinusulong na yung mass transport na nilalatag po nila. Tinutukoy po natin, tagal na po natin sinasabi na mass transport. Ito pong mga trendel, isang biyahe po. No? Imagine po ninyo NSCR, isang biyahe, 1,500 po ang laman po niyan. Yan po talagang mass transport. In the meantime, meron naman tayong mga public transport system dito sa Pilipinas, mga bus o mga jeepney po natin. At ito naman po yung mga pumapasok sa mga barangay po natin, sa mga bayan po natin. Hindi natin ma-expect mga trend, bawat bayan, dadaanan, di ba? O kaya papasok po sa mga barangay, malayo po mangyari yon. Doon lang po sila sa mga main roads. Paano po tayo uwi sa ating mga barangay, sa ating mga subdivision, kung wala po yung mga jeep at mga bus po natin. At yan po, at syempre, banggitin na rin natin, pati tricycle, para po doon sa, anong tawag nila, last mile transport system po. Yung talagang hanggang sa pintuan po ng bahay, door to door ang tawag po nila dyan. So ngayon pag-uusapan natin itong Public Transport Modernization Program na matagal na po ito pero ito po, hayaan ko na po ating mga kasama na sila na po ang magkwento kung gaano na po katagal po silang nagtitiis at sinusulong po itong programa na yan. Okay, kasama natin dito, mga suki po ito ng Vantage Point Media. Medyo matagal po silang hindi nagpakita po rito, pero kung kayo po ay taga-subaybay po ng Vantage Point Media, kilala nyo po itong mga mukha na ito. Sila po ngayon ang nagsusulong para po sa ating pagmoderna ng ating public transport. Unahin po natin yung chairman po ng National Federation of Transport Cooperative. National po ito hindi lang po Metro Manila, buong Pilipinas po ang sakop po nila. Ganun po kalaki ang kanilang grupo. Maya tanungin po natin kung ilan po talaga ang kanilang mga driver at ilang mga units ang kanilang nasasakupan. Pero pakilala ko na po ang kanilang chairman, si kasamang Misael Melinas. Ayan. Magandang umaga po sa iyo, Misael. Magandang umaga po, Sir Arnel. Muli po aming pagpupugay sa Vantage Point dahil muli nyo kami naimbitahan dito. Pagkamat sabi nyo nga po, matagal-tagal na. Ibig sabihin may issue na naman kaming bit-bit ngayon kaya nandito po kami. Kaya mamaya po, discuss po namin. Magandang umaga po sa lahat po ng nanonood. Kita nyo naman, ito si kasamang Misael. Malumanay po ito, mabait Huwag lang po siyang magkakaroon po ng issue at na medyo tumataas po ang boses pag medyo ito po ay nasulong ng isang issue Pero sa totoo lang po, sa pang-araw-araw, malumanay pong tao itong si kasamang Misael Melinas. Ngayon, kasama rin po natin dito mula po sa National Capital Region. Ang tawag po nila sa sarili nila ay Arangkada NCR Transport Co-op Federation ba? Transport Federation. Transport Federation. Wala nang co-op. Transport Federation. So balang araw mukhang hindi lang co-op ang nasa isip nyo. Kaya Transport Federation, composition po siya ng cooperative and corporation. Oo nga pala. Transport operator. Okay. Buti nalinaw ninyo. Sa ating public transport modernization po, hindi lang po co-op medyo tumatatak sa isip po natin, puro kooperatiba. Meron din pong mga korporasyon na nagpapatakbo ng mga modern public transport. At minsan may mga consortium pa nga na nababalitaan po tayo. Anyway, nagsalita na po hindi ko pa pinapakilala, nagsalita na Dati ito ko kasi sanay ho itong mag-isa dito, may sariling mic po dito yan tumatagal po ng 3 oras po, dumadaldal po dito sa Vantage Point Media ito dati Si kasamang Freddy Hernandez po ng Arangkada NCR Federation, Transport Federation. Okay. Magandang umaga po sa mga tagapakinig ng Vantage Point. Kay Kuya Alex Abaton, andito na naman ang inyong lingkod. Sir Arnel, magandang umaga. Kay kasamang Misael, maganda ring umaga. At sa mga kapwa ko opisyalis ng Arangkada NCR Transport Federation Inc., good morning po sa inyo lahat. Andito na naman kami sa Vantage Point, kagaya ng nabanggit ni Ka Arnel, matagal-tagal kami hindi nakita. Sana naman hindi problema ang dala namin. Magandang balita tungkol sa PTMP. Yun lamang po, magandang umaga sa inyo lahat. Yun nga yung sinasabi ko dito dahil hindi lang po bad news ang dapat hinahatid natin sa ating mga kababayan. Kundi yung mga magandang balita, dapat malaman din po ng mga kababayan. Napakarami pong bad news sa paligid-ligid, mga kababayan po natin. Pagising ng umaga,
umaga, nakasimangot na kaagad eh, no? Dapat hatiran po natin ng medyo konting makakapag ngiti, magbigay man lang ng ngiti sa kanila pag umaga hanggang maghapon na po ay maganda na po ang kanilang mood. Kaya yung sinasabi ko dito sa dalawang kasamahan po natin, anytime po, kahit anong araw, punta ho kayo dito, kahit anong balita o kahit walang balita, welcome na welcome po sila dito. Bahaginan lang po sila ng ano po ang nangyayari sa mundo po ng transportasyon. Anyway, bago tayo pumalaw dito sa mga issue na pag-uusapan natin sa modernisasyon, gaya binanggit ko kanina, matagal na po itong public transport modernization. Kailan pa ito sinimulan? Sino ba ang nauna sa inyong dalawa? By seniority. Yun po, sinimulan yung PUBMP po noong 2017. Nilagdaan po yan nung ating unang kalihim, si Secretary Togade. Yan, June 11 ng 2017. Yan po yan inumpisahan. Naalala ko, kayo yung unang-unang nagtaas ng kamay dito eh, no? Oo nga po, sinimula namin after pirmahan yung department order ng ating kalihim, inilaunching po yan ng 2018. Oo. Diyan po yan nagsimula, parang kung di ako nagkakamali, ang unang-una talaga sa tatlong pilot, yung Senate, Police, yan po yung unang nagsimula. After a month, kami naman ng Pateros Fort Bonifacio. 2018 yun, for 2018. Naalala ko nga yung nagkita tayo doon eh. Kayo yung unang tumanggap ng mga bagong units galing doon sa kaibigan natin, sa Hino, no? Yes po, yes po. Kasama natin din sa Pateros ba? Pateros Fort Bonifacio. Diyan po yun sa Fort Bonifacio din ginawa, yung launching namin, kasama yung Pateros. Sila yung 20 units, kami yung 10 units lang. At that time, ano? At that time. 2018 yung natanggap, ano? Yun. Pero 2017 yung programa pinirmahan. Kasi kaya po nagkaganon kasi ikinuha pa ng public consultation yan. Okay. Naalala kong makita ko kayo doon, medyo kagalang-galang kayo ng husto doon eh. Oo nga po, pinilit namin maging kagalang-galang kahit mukhang hindi po. dahil alam niyo naman sa public transport, puro kami harungas. Oo nga eh. Pero pinilit namin magmukhang mga abogado, inhinyero para sa proyekto. Talas ng parong ninyo doon eh. Gawin natin, kumbaga parang professional yung trabaho ng public transport. Actually, yun ang ikasama po sa modernisasyon eh, di ba? Konting paliwanag lang ka, Freddy. Karamihan po kasi natin mga kababayan, ang iniisip nila sa public transport modernization, pag bumili ng bagong jeep, yun na yung ibig sabihin ng public transport modernization. Pero sa aking pagkakaalam, hindi lang po yung simpleng pagpapalit ng jeep ang modernisasyon, di po ba? Tama po yun, Ka-Apnel. Hindi po yung sinabing modernization, magpapalit ka agad ng jeep. Meron po yung mga components na tinatawag katulad nung consolidation. Yan po yung matagal na issue na talagang itinawid po ng ating gobyerno doon sa mga hindi nakakaintindi. Akala po nila pag modernization, papalitan lang po ng jeep. Hindi po, may sistemang inilalagay ang ating gobyerno. Unang-unang pinaka-importanting sistema na inilagay po, yung consolidation. Bakit po merong consolidation? Doon po kasi nakasalalay yung ating serbisyo publiko. Ang tawag po sa atin, public service, serbisyo publiko, na kung saan na dapat kung tayo ay naghatid po ng pasahero sa umaga, kaakibat din po yung pagsundo sa hapon. Hindi po yung pagkumita na tayo dahil tayo yung operator ng ating sasakyan, bumibiyahe tayo sa sarili natin, uuwi na tayo. Kaya po kailangan, kailangan after natin bumiyahe, siguraduhin natin yung inihatid natin, masusundo natin pa uwi ng bahay. Yun po yung unang-unang nakita ng government na hindi po napupunuan ng mga single operator. Kaya po nagkaroon ng modernization at unang-una na po yung consolidation, Ka-Arnel. Okay, dahil nga ang pangako ng modernisasyon, ibig sabihin may maaasahan ka masasakyan anumang oras. Yes, hindi po. yung nung araw, hindi mo alam kung may bibiyahe o walang bibiyahe, no? Kung mayroong bibiyahe dahil wala naman talagang oras, di ba? Kung wala sa loob nilang bumiyahe ngayong umaga, wala kang magagawa. Pero sa modernisasyon,
titiyakin natin na magkakaroon masasakyan mga kababayan natin dahil ito guaranteed ng bagong patakbo ng sasakyan. Yes po, yung word na predictable sa public transport, na yung oras ng uwi mo ng mga nagtatrabaho, ng mga mananakay, meron po silang masasakyan. Tama. At saka pag sinabing mula sa ganitong lugar hanggang sa ganitong lugar, siguradong aabot doon. Hindi yung nangangalahati pa lang, uwian na. Tama po yun. Pero yun din po, ang kasama yung nabanggit ninyo kanina, yung pagpunta po nila, talaga pong kagalang-galang po sila doon, nakabarong po at hindi nyo akalain na yung dati nating iniisip na sila ay mga operator and driver. Iba po ang dating nila. Yung bang baguhin din po ang imahe ng ating mga kasamahang driver and operator, isa yun sa modernisasyon. Dahil pag pinalitan natin yung jeep ng bago, pero ganun pa rin po ang asal nung nagmamaneho, anong moderno doon? Ano ba, Misael? Hindi, nga po yun. Kaya nga po nagkaroon ng modernization program, hindi lang po ito para sa pagmamodernisa ng ating mga sasakyan, kundi pagiging mga professional na mga drivers po ang ating mitiin doon sa programang ito. Mas maiiwasan dito yung kahit paano mabawasan yung ating mga aberya sa kalsada dahil mas binibigyan po sila ng tamang pag-aaral, training ang ating mga drivers po na kung saan ngayon isinusulong ulit ng LTFRB yung ating Drivers Academy program para mas mabigyan pa sila, mas matutukan yung ating mga drivers ng public transport para nang sa ganon hindi ito yung dating gawain, nagiging itinataas na ng programa ang antas na pagiging professional ng ating mga drivers. At syempre, ang pangunahin naman natin pakay dito, yung mas safety ng ating mga mananakay. Well, nabanggit mo ni Kamisael ngayong word na professional, di ba? So, professional na po ang ating mga nagpapatakbo, yung nagmamaneho, professional po rin yung pag-uugali at pagkilos. So, in the end, yung serbisyo po sa mga mananakay, nagkaroon ng pagkakaiba, hindi katulad po ng dati. So, kasama po yun sa part po ng modernisasyon. At nabanggit din po yung Driver Academy, kasi hindi gaya nung araw na makakuha ka lang ng lisensya, pwede ka na mag-drive ng jeep, no? Ngayon, bago ka makapaghawak ng manibela, may mga ginagawa kayo sa kanila, di ba? Opo, maliban doon sa programa ng ating gobyerno na ngayon, ibabalik ulit yung Drivers Academy. Siyempre sa amin, sa bawat kooperatiba at korporasyon, sinisiguro namin na aming mga drivers po ay talagang fit sa pagtatrabaho nila. At may karampatan din naman po silang panahon para sa mga day off po nila. Para masiguro na pagbiyahe nila sa umaga, maayos po yun. Hanggang sa pag-uwi po nila, maayos din po sila makaka-uwi din po. Tama. May isang malaking pagbabago. Siguro kayo na rin magkwento. Kasi nung araw, ating mga kasamang driver, ang kumikita po sila sa pamamagitan ng boundary, di ba? Parang commission style ito. Ibig sabihin, mas marami kang isakay, laging puno yung sasakyan, paapawin mo pa nga, mas marami yung kikitain pag umaapaw lagi yung jeep mo. Sa bagong sistema, ano na ba ang pamamaraan natin? Sa ngayon po, dahil nga ginawa natin professional na yung ating mga drivers, so nakasaad din po sa programang ito, modernization program, na sila ay magkaroon ng social benefits. Hindi lang po sila may tamang sahod, meron din po sila social benefits tulad ng SSS, PhilHealth sa Pag-ibig, na mandato po ng ating DOLE. So ang programang ito naglalayon na itaas yung antas ng pamumuhay ng ating mga drivers para nang sa ganon maiwasan po natin yung mga dating gawi na nag-aagaran sa kalsada, dahil nag-aabol po sila ng boundary nila or talagang gusto lang nila kalating araw lang uuwi na sila. Ngayon dahil under po ng fleet management, consolidated entities na, so mas nabibigyan pansin natin yung oras ng dispatch, oras ng pahinga ng mga drivers natin. At the same time, syempre yung ating mga pasahero, makakasiguro na kahit na hanggang sa pag-uwi nila ay meron po silang masasakyan. So, as a result nito, nung binago natin yung sistema ng ating mga driver, hindi na nakapag-guarantee po tayo na buong shift nila ay may biyahe. Hindi yung tanghali uwian na. So sigurado yan at may pangako natin sa ating mga pasahero na
anumang oras dun sa shift na yan, pwede ka umuwi, pwede ka pumasok. Opo. Saka ano yan, mas komportable ang ating mga mananakay kasi imbis na sa pag-uwi nila, mga 2-3 sakay sila, pagdating doon sa kabila, wala na masakay, magta-tricycle na, special trip. So ngayon, yung ating mga public transport, ating mga jeepneys, makasisiguro po sila na hanggang sa pag-uwi po nila sa gabi ay may masasakyan pa sila hanggang sa pag-uwi po nila. Ayan. Naging problema kasi ito ng mga nagtatrabaho sa mga BPO, di ba, na gabi na umuwi. Nung araw, kadalasan, nakagarahe na yung mga jeep, wala nang masakyan. At minsan, kung meron, special ba tawag doon? Hindi na normal ang bayad, Special trip na po yan. Dahil po sa sa technology na ngayon na nararanasan natin, kami po pinaplano namin na yung GPS namin ma-access ng mga mananakay para malaman nila na meron pang mga unit na nasa karsada, makita nila ilang unit yung papuntang doon sa way nila or papunta doon sa kabila na hindi nila kailangan magsakay kagad ng mga taxi or Grab kasi medyo mahal din niya, kabawasan din sa mahal yun. Yung pag makikita nila yon, yung GPS na yon, papa-access namin sa kanila, makikita nila kung may unit pa, ilan yung unit parating doon sa rota nila. Sa pinanggalingan nila. So, yun po yung kagandahan ng technology ngayon. So halimbawa, bubuksan nila, may Arangkada app, halimbawa ang pangalan. Yung rota. Bubuksan nila yun. So lahat ng miyembro nyo doon, makikita nila na ilan ang tumatakbo. Ilang unit yung papunta doon sa way malapit nila, sa kanila. Doon sa way nila para masakyan nila. Hindi na nila kailangan mag-book pa ng Grab, Uber. Diba yung mga ganun? Mas super modern pala ang iniisip ninyo. Hindi lang modernisasyon. Ideal na kaya tayo nandito sa modernization. Ay, dapat ituloy-tuloy natin yan. Siyempre, andyan na yung teknolohiya di ba? Bakit hindi natin gamitin para mas sumimple ang buhay natin? Kaysa naman sila magte-text kung meron pa po ba kayong biyahe ngayon o magtawag ganito. Yun lang. Sa app lang makikita. Sa app lang makikita na nila kung meron pa sila masasakyan. Okay. So doon sa app po yung passenger app, makikita rin po nila kung ilan yung sakay ng bus namin. So alam nila na pagdaan ng bus namin, meron pa silang maupuan. Kung alanganin yun, yung next bus naman po, malalaman din nila kung anong oras dadaan doon sa area po nila. So ito bang tinutukoy ninyo para kayong magkakaroon ng Uber para sa modern jeep? Parang ganun po yung passenger app. Kung tawagin namin, ida-download lang po ng mga pasahero namin. Pero syempre, yun yung pakay namin na sana mangyari na yun. Pero in the making na po yun. Syempre, And hopefully ma-launch na yun sa mga, lalo na sa bawat ruta. Para nang sa ganun yung aming mga pasahero, matansya nila yung oras ng alis nila. Syempre. Anong oras sila darating doon sa pupuntahan nila. So mas kapaki-pakinabang po yun. At siyempre, ang public transport, siyempre yan yung pinaka-mas convenient kasi mas mababa ang aming pamasay kaysa mag-book pa sila ng mga Grab po or any online apps po. So in others, mula pa lang sa opisina o mula sa bahay, pag binuksan na nyo yung gagawin po nilang app, alam nila kung mayroong masasakyan at malamang sa app na yan, alam na nila kung magkanong pasahe kakailangan nila hanggang makauwi, di ba? Mga medyo konti na lalaman ng bulsa, at least kwentado na kaagad. Galing Ano bang tansya natin? Kaya di po namin alam kung kailan full implementation Okay, sige. Pero we try to learn unti-unti kung paano yan gagawin. Hindi naman imposible. Iniisip ninyo na nagagawa sa ibang transportasyon Nagagawa sa tricycle, nagagawa sa motorsiklo, nagagawa sa kotse. Kasino na lang yung... Di ba? Sa modern jeep natin. Lahat naman kayo naka-wifi. Yung mga units. Yes. Di walang problema. Okay. Sige, balikan po natin. Dito po sa nabanggit ni Capre kanina, medyo malaking panahon ang naubos dun sa sinasabi ni Capre na konsolidasyon. Dahil nga nung araw, isang jeep, isang prangkisa, isang operator, minsan 3 jeep, isang operator. Pero ang tawag natin para mga mom and pop operation ba, pang small scale lang. Sa dami po ng ating mananakay, milyon-milyon po ating pinagsisilbihan, tapos libo-libo po ang mga jeep po natin, tapos kanya-kanyang takbo, hindi efficient So ito yung sinasabi natin, na yung mga isang prangkisa ay kinonsolidate, pinagsama-sama para maging grupo.
Ayan. Ito yung medyo matagal ang inabot na panahon. Opo. Actually, Nakailang extension ito. naka-anim yata extension. Tama, Chairman. Ano? Ang siguro naging challenge lang kasi siguro dito, siguro yung hindi lang gaano naintindihan ng iba Yeah. kung ano ba talaga meron sa programa. Bakit kailangan mag-consolidate pa? Ang totoong pakay lang naman ng consolidation ay para mapag-isa, mapagsama-sama yung mga prangkisa sa iisang ruta. At dito rin makukuha ng datos ng LTFRB dahil alam naman natin na nung araw, syempre, maraming na-release na mga prangkisa dyan. Pero ang sabi nila, kulang pa rin yung supply during rush hours. Bakit? Kasi nga, nung panahon na hindi pa tayo consolidated, yung ngayon, kapag kumita na sila, uuwi na sila. So, doon sa consolidation po, nakikita ng LTFRB ngayon yung datos, ilan ba talaga ang existing na mga franchise sa bawat ruta, at doon na pag-aaralan nila ngayon na kailangan pa bang dagdagan ito, kailangan pa bang bawasan ito, ilagay doon sa mga kakaunti lang na franchise na bawat ruta. So, yun po yung pakay ng consolidation. Hindi po ito pakay na kaya tayo magko-consolidate ay mawawalan na tayo ng karapatan. Tayo pa rin po ang may hawak ng prangkisa, tayo pa rin po ang miyembro ng mga binuong consolidated entities. Ginawang grupo lang, pero sila pa rin ang may-ari. Yes po. Kasi yun na nga po nung araw, okay yung pa isa-isa dahil maliit pa Pero ngayon sa panahon, wala na po, kahit saan bansa po tayo pumunta, mahirap na po yung pa isa-isa, hindi efficient. Diba? Pa isa-isa. Kasi ikaw mag-isa sasagot sa mekaniko mo, sa pyesa mo, sa mga langis mo, sa mga pangangailangan mo. Tapos hindi mo mag-guarantee kung kailan available ang inyong sasakyan. Million na po ang mananakay po natin. Wala tayong magagawa. Taon-taon lumalaki ang populasyon po natin. Taon-taon dumadami pong nangangailangan ng public transport. Hindi na mawawala yan. So maganda po yung pinagkonsolida nila. Ito nga yung tumagal ng mahabang panahon. At sa huling balita ko, sabi ni Yusek Ortega, almost 90% na ba ang konsolidasyon natin? Almost, 83%. 86. 96. 86% na nationwide. Ang bilang natin at hopefully na ngayon, nagbigay na sila ng deadline itong March 31. Huling-huli na raw. Last na extension. And yung mga nakapag umabot po doon, sila na po yung last batch na consolidate para doon tumugon doon sa ating programa. And yung mga nag-consolidate naman po, hindi na sabi nga kanina, hindi po yan pag nag-consolidate ka palit na tayo ng unit. Hindi po. During transition period, so inaaral din po ng LTFRB, kahit kami mismo ng mga consolidated entities, inaaral din namin yung mga ruta namin kung ano pa yung pwede naming ipabuti para mapaganda yung aming mga ruta at syempre yung aming nasasakupan. Yung serbisyo. So, hanggang March 15 pa pala, may konting palugit pa, pero 86%. So, halos sagad na yan Dahil yung iba naman dyan, baka yung prangkisa nila, wala na yung jeep, naibenta na, wala na. Panahon ng pandemic po. Na wala na yan. So, mahirap na mag 100%. In other words, anyway, 86%, halos lahat na ito. Almost, siyam o 8 sa bawat 10 o siyam sa bawat 10, nandyan na yan. Colonel, i-correct ko lang, na-miss ko yon. December 31, 2024 po yung last. Okay. Sorry, i-correct ko lang. Wala na, di ba? Dahil ang alam ko, tapos na. November nabalitaan ko, 29. November 29. 2024. Doon natapos. Wala na ngayong March. Wala na po. Okay. So, ito na yon. Ito na talaga to. Kala ko may bago. Sorry, medyo lang. Ako rin. Napaisip ako doon. Baka ma-quote tayo. Napaisip ako. Tapos ang alam ko pagka... Lagot ka kay Chairman. Ang alam ko nga, tapos na po ito. Sarado na po ang konsolidasyon. At binuksan lang po ng mailan na kung pwedeng humabol, makakahabol pa. Pero hindi na makakapagbuo ng bagong grupo. Kung isali sa may existing, mga pwedeng humabol pa. Pwede pang umapila. Pero, as far as the program is concerned, tapos na po ang konsolidasyon. At ang pagkakasabi nga ni Yusek Andy Ortega, papasok na tayo dun sa stage ng paggawa ng local transport, local public transport route plan, so LPTRP. Yan. O medyo kung
mga kababayan po natin, lalo na po yung mga operator and driver, matagal na panahon bago naintindihan po yung konsolidasyon. Itong local public transport route plan, pangalan pa lang po medyo nakakalito na. Baka matagal din bago maintindihan ito. Ano ba ang ibig sabihin nitong next phase ng after consolidation? Yun po ang Anong next mangyayari phase dito? ng LPTRP po. Ang mga LGU naman ang mag-identify ilan talaga yung tatakbo sa kanilang rota. Tinitignan po nila yan, tapos plus yung bilang ng sinasabi nating supply and demand, ilan din yung kailangan. Tapos tinisiguro din nila na yung kanilang rota maya-align nila sa maganda. Hindi yung dati kasi ang daming putol-putol. Ngayon kung po pwede gagawin nila talagang idudugtong nila yung dalawang maigsi, pagduduktongin nila yun. Para mahabaan na. Wala na yung mga apat na kanto lang, may prangkisa na. May prangkisa. Kasi po, isa po yan sa inaaral ngayon ng ating mga LGU. Ang kinatatakot din nila, syempre, yung mga unit natin, lalo na kung sinusulong ngayon po ng ating gobyerno, yung electric vehicle, binababaan nila yung mga taxes pag kumuha ka ng electric vehicle. Mababa yung interest pag kumuha ka ng electric vehicle. Kasi doon po tayo papunta. Kung ganun po yun, kasi medyo mas mahal po yung electric vehicle, kung maiksi yung rota, nagwo-worry po siguro yung mga LGU natin na baka hindi kumita yung mga operator. So that's why kailangan po talaga natin yung LPTRP para tingnan kung yung rota ba ay magiging viable para sa mga stakeholders. Okay. Ipaliwanag pa natin, paano natin sasabihin na ang ruta ay viable? Kasi bakit na-consolidate na tayo, ready na ako. Bakit ano pa itong gagawin natin? Bakit pag-aaralan pa ang ruta? Hindi po, yun nga po yun. Kaya po nagkaroon muna ng proseso ng consolidation para magkaroon tayo ng datos. Ilan ba talaga yung bumabiyahe dun sa ruta na yon? Kasi nasabi nating viable. Kasi kung yung dalawang ruta, halimbawa may point A, point B hanggang point C. Yung isang ruta from point A to point B, meron naman palang karugtong na ruta hanggang point C. So pagsasamahin na lang ngayon yung dalawang ruta para mas maging viable po sila at mas ma-maximize yung kanilang ruta. So yun po yung binubuo ngayon sa LPTRP, na ito po ay ginagawa ngayon ng ating mga local government, na sila po yung gumagawa, and pag nagawa na po yun, ipapasa sa LTFR before the approval. So yung mga prangkisa po natin ngayon na mga maiiksi ay pinagsasama-sama po yun. And yung mga prangkisa naman na duplication of route, pinagsasama na rin po sila para maging mas pakinabangan nila, ma-maximize nila yung bawat ruta na ma-approve po under LPTRP. Wala pong mawawala doon, walang maiiwan doon sa LPTRP, kundi pinapalakas lang ng LPTRP yung bawat ruta na mabubuo po. Okay, kasi makikita natin kung ABC, kung yung A to B merong jeep, tapos B to C merong jeep, kung pagdudugtongin yan, laking bagay yan sa mga mananakay natin. Isang sakay na lang. Yes po. Diretso na lang sila, tsaka hindi na bababa, hindi na maulan, hindi na maarawan. Isa pa yon. So, convenient sa ating mananakay. Pero siyempre, yung jeep ng B to C, tsaka yung jeep ng A to B, magsasama ngayon yun. Pareho na silang A to C ang biyahe. So, dalawa na ngayon ang bibiyahe doon. Magkasama na po sila, maging iisa na po yun. Oo nga. So, yung dating tig-isang jeep, halimbawa, magiging dalawang jeep bibiyahe A to B, A, B, C. Yes po. Ganon. So, available yon. Yes po. Hindi naman yan totally magkakaroon ng, sabihin natin, na competition. Kasi isa na yung rota nila. Isa na. Tsaka may dispatching na sila. Naniniwala po kami, kasama si Chairman Misael, naniniwala po kami na yung buong rota dito sa Pilipinas, particular na dito sa NCR, yung tinatawag nating naiwan doon sa 86%, yung 14%, may mga hindi sumali doon sa mga bawat rota. So yun yung pupunuan namin. So kung merong hindi doon sa point A to B, tapos B to C, merong mga hindi nag-consolidate, hindi nakasama doon sa 86%, mapupunuan na nung dalawang magkasama. Yun yung sasagahin nila yung kakulangan. At yun ay kaya-kaya na nila yun. Ang tanong naman po, sa point of view halimbawa ng isang mananakay, pag kinonsolidate pa yan, baka magkaroon ng
kulang yung mga magiging jeep, marami kaming sasakay. Ngayon, dahil ABC na yung sasakay, marami na yan Hindi kaya kulangin kami ng masasakyan? Hindi po siguro kasi sabi nga sa Pag-aaral na inyo, yung 14% i-divide mo sa buong Pilipinas. Diba? Sa pakaraming rota, ilan yung nandiyan na iwan. Kaya sa amin pong pag-aaral, hindi po kukulangin. Okay. At sapat po yung mga unit na nabuo kasi nga under LPTRP, kung sakalit lumabas sa pag-aaral na yung rutang mabubuo ay kulang ang supply, then magdadagdag po yung rutang mabubuo doon. Okay. Kaya sasapat po talaga yung ating mga sasakyan para sa mga mananakay. So in other words, lalabas sa pag-aaral natin na kung X ang numero ng mga pasahero, tatapatan mo yan ng Number of units. dapat sapat na dami ng Yes jeep po. na maisasakay sila lahat. Opo. Kasi yun ang magiging problema natin. Tulad mga rush hour, walang masakyan, uwian, walang masakyan. So dito, talagang sisiguraduhin ng inyong pag-aaral ng LPTRP na nagmamatch yung bilang ng sasakyan at saka bilang ng Kaya sasakay. po ang LPTRP po ay ibinigay po sa ating local government kasi sila po yung mas nakakaalam doon sa kanilang okay. bawat lugar. Oo, yung mga sasakay sa kanila. Opo, ginagawa pong pag-aaral yan, binibilang po nila yan. Tapos saka po nila ilalatag ilan ba ang rutang, ilan ang prangkisang nandiyan, anong mga ruta. Kaya doon pa lang po, alam na nila kung ilang dapat na prangkisa ang i-release po sa bawat rutang mabubuo. Yung maisingit ko lang, Carmel, yung bakit po namin nasabi ni Camisael na hindi po kukulangin yung sasakyan. During the kasagsagan ng consolidation, yung opposition, di ba, yung ayaw nila, ang mga nagpetisyon na nag-declare ng tigil pasada, hindi naman po naapektuhan yung ating mga mananakay. Alam niyo yan, nakikinig kayo, nanonood kayo sa mga balita. Wala pong ganun na naapektuhan, ganun kalaki na mga mananakay. Kaya alam po namin na talagang hindi po maapektuhan yung mga mananakay. Kung totally yung 14% na naiwan, hindi na po talaga sumama, kaya-kaya po i-cater ng mga naniwala po sa programa. Hindi, tsaka yung sinabi ni Camisael nga na kung lumabas po sa pag-aaral na kulang pa ang available units, magpapayag ang LTFRB ng magdagdag ng prangkisa para sa ruta na yun. Yes po. Yun po magdadagdag tayo ng Yes, unit. Kasama po yun sa ng Pag-aaral. LTRP, pag-aaral. Na kung sakaling kukulangin ng unit itong rota na to, handa ang LTFRB na magbigay ng another or mag-issue ng another prangkisa. So in other words, sakto lang. Parang sakto lang yung bilang sasakay at saka mga bilang ng jeepney. Hindi katulad halimbawa, may mga ruta-puta kasi tayo ngayon. Like mga dyan sa may Baclaran, di ba? Sobrang dami po ng Units. jeep na minsan mas marami pa yung jeep kaysa pasahero di ba? May mga oras na mas marami pa yung jeep. Di po kasi yun yung under ng fleet management po kasi yung datos na nabubuo namin ng bawat cooperative at korporasyon. So yung dispatching namin, naaayon po yun sa demand ng pasahero natin. Unlike ngayon, sa mga dating kagawian, tambakan sila dyan, wala namang pasahero. So ngayon, na-maximize namin yung biyahe ng aming mga unit. Depende po yun sa pangangailangan ng pasahero po. So mababawasan yung ganun. Kasi nakikita po natin, pag masyadong maraming jeep at konti ang pasahero, dito yung nag-aagawan na po sila, nag-uunahan, nagbabarahan, di ba? Nagbukas pa po sila ng traffic. O yun. Kita natin yan sa Baclaran dati, ganyan. So ito, kasama ito sa mga may iwasang mangyayari ngayon dahil dito. Pero na lang po doon sa 14% na hindi sumali, baka sila yung makipag-unahan doon. Baka hindi na po sila umabot ng 2026. Ganun ba? Kasi yung po mga hindi nag-consolidate, ngayong January, narinig ko na po na hindi na po sila makapagrehistro. Rehistro rin nyo? Rehistro. Di ba nire-rehistro yan yearly. Registration pero Yung sasakyan? yung mga PUJ nila. Okay. Bago ka makapag-rehistro, hihingi ka muna ng confirmation sa LTFRB. Sa kabila. Hindi na kung magbibigay. Kung hindi ka nila makita doon sa application ng consolidation, wala kang confirmation. Pag wala kang confirmation, hindi ka nire-rehistro ng LTO naman. Dadami, kolorum. Mababawasan sila. Marami na susuko. Susuko na lang. Mayroon na po ako na experience sa mga drivers
na umalis doon sa kanilang operator dahil nalaman yung jeep hindi na mairehistro. Lilipat naman siya doon sa operator or doon sa jeep na nakarehistro. Okay. Siyempre, kung wala na makuhang driver yung operator ng jeep na hindi rehistrado, wala na siyang magagawa kundi isuko yung kanyang sinasabi niyang karapatan. Pero talaga sa totoo lang, pribilehiyo lang ang pagkakaroon ng prangkisa. So in other words, magiging resulta pala nito, yung konsolidasyon at saka yung LPTRP, yung mga kolorum po nato magkakaroon ng natural death. Yes. Yes po. Hindi naman sila papatayin, pero sila na mismo ang susuko at ayaw na mawala. Sila po yung nagdesisyon para sa sarili nila. Ayaw nila Ay di malilinis ang ating public transport niyan. Kasi minsan ito yung mga hindi kasama sa mga usapan eh. Yun nga po yun eh. Yun yung pinaka-package din ng consolidation para malaman natin ilan ba talaga ang may lehitimong prangkisa. Kasi parang yan, binuo tapos na ang consolidation, LPTRP na tayo, malalaman nila ngayon ilan ba talaga dapat ang bumabiyahe lang dyan. So isa sa magiging mawawala dyan yung mga fly-by-night. Unang-una, delikado po yun sa ating mga nanakay. Hindi rehistrado, walang insurance, kung ano't ano man, wala silang habol. Pati yung mga binabangga nila ibang sasakyan. Yung tamay-tamay. Kaya yun po yung, kaya mas magiging maayos po ngayon ang public transport natin at masisiguro po ng mga mananakay na sila po ay safe po doon dahil yun po ay rehistrado at legal na may mga prangkisa. Yun pala, baka hindi na-realize mga motorista po natin. Nung araw kasi, itong mga individual na prangkisa na yan, pag nagkabanggaan ng jeep, wala na, kamot ulo, di ba? Wala ka ng mga habol. Dito, sa mga modern jeep, may nakapangalan ng pangalan ng co-op, nandun. Telepono ng co-op, nandun. So, hindi tatakbo ito. Ang totoo nga ho niya, nakakatulong pa nga po kami. Sa amin, nangyari noong nakaraan, may ninakawan na isang bahay, M-gas, isinakay sa modern namin. Yung ninakaw na M-gas. Nagkataon kasi ang mga modern natin may mga CCTV na po yan. At dahil po doon sa CCTV footage namin sa loob ng bus, na kilala nila kung sino nagnakaw ng M-gas nila, ayun po, awa na Diyos. Ayun, malaman, nakakulong na po yun. Yun nga po, kasama po sa modern jeep, aside sa wifi, may CCTV pa, no? At hindi lang isang camera. Yung buong paligid ng jeep. Speaking of CCTV, sa amin nga, parang may nangyari niyan. Kayo yung unang-una naging kontrobersyal. CCTV din. Sa CCTV, muntik nang madiin yung makulong. Pasahero, lalaki na pinagbintangan ng haras. The elevator girl. Pinagbintangang may ginawa, no? Hinaras daw siya. Hinaras, sexual harassment. Nakita sa CCTV na na-outbalance lang yung matanda. Tapos dahil may impluwensya yung babae, yung kanyang mga kamag-anak mga nasa pinakulong, barangay. di ba? Pinakulong. Binugbog pa sa barangay. Bago dinala sa presinto. Pero dahil sa tulong ng CCTV, dahil sa modernization natin, napatunayan po yung matanda, walang kasalanan. Yung matanda lalaki, nakapwa din natin mga driver, nasa transport din. Ayun na nangyari ngayon. Dahil sa sobrang advance mag-isip, yung babae, nagtatago na ngayon yung pamilya nila. In fact, yan. So, in other words, dahil may CCTV na yan, speaking of safety ng ating mga pasahero, safety na rin yung ating mga driver. Yung mga incident po, halimbawa, yung mga hino-hold up, diba? Papasok, kuha po yan ng CCTV. At talagang mahabol. Sa ngayon, Karel, wala pa kaming nababalitaan na hold up yung modern natin. Takot sila, no? Pati yung snatch siguro. Sa amin meron. Meron na. Snatch. Dukot. Ay, dukot. Iba yung dukot. Iba yun. Hindi mo alam yun Pero kuha. Ginagaw Yung dukot talaga. Hindi kasi minsan, ng mga kababayan natin nung araw, lalo na pag alanganing oras ng gabi, di ba? Yung mga uupo sa dulo ng jeep, pagbaba mo, wala, yung pala, magkakasama pala yung kasakay mo, diba? So dito, may mga security, na tayo. Tapos, ang pintuan, nasa tabi ng driver, hindi basta-basta makakatalon, pwede yung isara ng driver yung pinto, hindi sila makakalabas, no? Kumbaga yun, safety nga po, yun yung pake ng programa para mas maging komportable, safety yung ating mga pasahero. Yes. At sa ating ekonomiya po kasi, dahil nga po sa ating mga trabaho na naglilingkod sa mga kumpanya na nagsiservisyo sa abroad, yung oras po ng trabaho natin dito sa Metro Manila, 24 hours na no?
So may mga kasama tayo, uwi ng madaling araw, alas 12, alas 10. So yung hindi lang yung available yung sasakyan, pero yung sa available na sasakyan ay ligtas sa kanila. Yun yung ginagaranti nitong modernisasyon natin. Ayan. Sabi ni Yusek Ortega, abutin ng mga 2 taon itong LPTRP para mabuo yung tansya niya. Tama naman po yun, pero sa ngayon, halos 80% na mahigit ang naisubmitted Okay. LPTRP ng bawat region natin. Ngayon, syempre, kailangan pang i-verify ni LTFRB ngayon for the approval, busisiin. So, hopefully sana hindi na abutin ng 2 taon matapos na yung LPTRP para nang sa ganun, magtuloy-tuloy na po yung ating programa. Ang tingin ko naman dito sinabi ni Yusek Ortega 2 taon, hindi Metro Manila, baka yung average yan sa buong Pilipinas na yan. Baka mga lugar. Ano lang naman yun, siguro matagal lang po yung 2 years. Baka yun yung maximum niya. Maximum na yun. Naniniguro naman. Pero sa loob ng 2 taon, nandyan si Yusek Ortega para makita mabuo ito. Kumusta na ba si Yusek natin, Kapredi? Nako, kinakabahan po kami. No? Babalita ko na po sa inyo. Kumusta na ba? Dahil nabalita naman natin sa transportation, particular po sa DOTR, yung pagbibitiw po ng ating kalihim, Secretary Bautista, na isa pong nagpakaba po para sa amin. Alam naman namin na may papalit, pero syempre pag may pumalit, meron din niya mga kasama na gusto niyang kapalagayan loob na yung gustong po. Pero sa amin po, sa bagong papalit na kalihim kay Ginoong Vince Dizon, nakikiusap po kami. Huwag niyo po sanang palitan yung aming nakapalagayang loob na si Yusek Ortega. Alam po namin kung paano magtrabaho yung mama, yung dating OTC chairman. OTC chairman pa lang siya, nakita na namin kung gaano siya kagaling. Kaya nung lumipat siya ng DOTR, naging Yusek ng DOTR Port Road, alam din po namin, naging kampante kami sa mangyayari, lalo na sa PUBMP na dati, ngayon PTMP, na pag nandyan siya, alam namin tuloy-tuloy po ang programa. Sana po, yun lang po, ang isang pakiusap po namin, mga transport na dumadaan ngayon sa modernization. Bagong kalihim, Vince Dizon, huwag niyo pong galawin sa posisyon si Yusek Ortega. Kinukumusta ko lang si Yusek nakita naman natin ilang beses natin nakausap si Yusek Ortega, nakasalamuha, lalo na kayo, halos linggo-linggo nakakausap niyo po ba? Paano bang suporta po sa inyo, Kapisael, ni Yusek Ortega? Baka naman hanggang salita lang ito. Hindi po. Si Yusek Ortega po talaga sa totoo lang, siya po, marami na po siya naitulong regarding modernization program. Kumbaga kami, yung napapakinggan niya yung hinaing namin with regards to pagpapatupad ng programa. Alam naman natin maraming balakid sa pagpapatupad ng programa, pero dahil nandyan si Yusek Ortega, siya po'y handang makinig lagi at lagi siyang may paraan para masolusyonan yung aming mga problema. Kumbaga, siya yung right person talaga doon for the position ng Yusek for Road dahil alam niya yung hinaing naming mga nasa public transport, lalo na itong programa na malayo-layo pang tatakboy nito, marami pang dapat ayusin, pero nandyan siya lagi umaalalay at kung ano man yung mga problema na nakakaharapin pa namin, sa tingin namin siya yung karapat-dapat dyan para magpatuloy pa ang Public Transport Modernization Program. Ramdam namin ito simula nung, sabi nga ni Ka Freddy, simula pa ng OTC Chairman, naramdaman na namin ito hanggang naging Yusek na po siya. Nandyan po siya palagi, laging nakaagapay sa amin. Siya yung nagiging boses ng programa, na idudulog niya at naibababa niya ito hanggang sa sa LTFRB, na ibababa niya. Nagkakaroon kami ng kampante, nagiging kampante kami na yung programang ito na aming niyakap ay patuloy pa rin nauunlad ito sa pamagitan po niya.
Ang impression ko kasi kay Yusek Ortega yung nakikinig bago magsalita. Yes po, pinag-aaralan niya muna. Oo, napansin ko sa kanya mga forum, nakikinig yan tapos saka siya magsasalita. Tsaka yung sinasabi ko pong ipagtatanggol ka, ipaglalaban ka, hindi lang po dito sa mga internal problem. Oo. Maging sa Congress hearing at Senate hearing, talaga nagsasalita po yan in behalf of public transport. Yan po. Kaya ganyan po kami naging kampante kay Yusek Ortega. In other words, si Yusek Ortega, in other words, siya yung parang ilan lang sa mga natitira ngayon na nakakaintindi nitong kabuuan ng public transport modern program. Kasi medyo ilang taon na rin po, 2017 pa 2025 na ngayon. So medyo ilan na lang po ang talagang nakakaalam ano talaga ang buong programa. Marami nga po nagsasabi na ang public transport daw po mga maligalig daw po kami. Ganun. Pero dahil po kay Yusek Ortega, dahil naintindihan niya ano yung pangailangan ng public transport, mas nabibigyan niya ng pansin yung pangailangan ng programa. Nagkakaroon kami ng maayos na transition doon sa programa at naipapatupad ito ng maayos. May mga balakid pero dahil sa kanya, kahit pa paano naman, naiibsan niyo, nagagawa ng paraan at nakakasiguro, kumbaga kami sa sektor namin, ramdam namin na may puso siya doon sa programa at handa naman siyang tumulong anumang bagay na kaya niyang ibigay para lang sa pag-unlad ng ating programa. Para siya yung inyong problem solver, ano? Pag sa tagal-tagal po nito, marami, to naman sinasabi ni Kamisael na wala namang perfectong program. Maraming mga problema sumusulpot pag pinapatupad dito. Minsan di mo naisip ng ahead of time, biglang susulpot. Pero pag naintindihan mo yung programa, makakahanap ka ng paraan para masolusyonan yan. Ngayon, sabi nga ni Yusek Ortega, sa tansya nga niya, sa buong Pilipinas, mga 2 taon para matapos ang LPTRP. Pwedeng iba, 1 taon lang, tapos na po yan. Pero on the whole, 2 taon. At pagkatapos magawa itong LPTRP, may susunod na yung to. Hindi pa tapos ang modernization, di ba? Anong susunod after matapos ang 80% ng LGU nag-submit na, siguro sa loob ng 1 taon, sa kalahating taon, maaprubahan na ito ng LTFRB, okay na yung mga route plan. Ano ang susunod pagkatapos na ma-determine itong route plan? Ongoing na po ngayon yung acquisition ng ating mga modern unit kasi pag nabuo na yung ating LPTRP, ang sunod niyan, roll out na ng mga modern units. So ngayon pa lang, inaayos na po yan through Yusek Ortega pa rin. Siya pa rin ang aming tagapagsalita, lalo na sa ating mga bangko. Siya po yung namamagitan para magkaroon ng maayos na transition, lalo na sa ating mga bangko. Siya po yung kumakausap doon para magtuloy-tuloy yung ating programa. Kasi aanhin natin ang LPTRP kung wala naman tayo mga modern buses. Siyempre kami naman umaasa lang sa mga bank loans. At yun po, dahil sa tulong ng DOTR, tuloy-tuloy po yung ating programa after the LPTRP, acquisition of new modern units na, at syempre yung mga benefits pa na ibibigay ng gobyerno para doon sa programa. Ang huli ko nga pong dinig, ang huli niyang kausap ngayon, Bangko Sentral na ng Pilipinas. Kung yung nakaraan launching ng modernization natin, 2 bangko lang nag-involve, di ba? DBP tsaka Land Bank. Siya ngayon ang kinausap niya, Bangko Sentral ng Pilipinas para ma-involve. Para lahat ng commercial bank, hindi lang GFI. Okay. So, ang kasunod nito ay yung acquisition na ng units. Pagtapos na, alam na natin ilang units, ilan ang mga sasakay, pwede nang ikarga dito ilang mga units ngayon. Ngayon, sinabi ninyo, bibili ng mga units na bago. Pero tanong ng iba, automatic pa dyan na after tapos ng LPTRP, lahat ng mga units automatic papalitan lahat yan? O paisa-isa, may paraan ng pagpapalit? Hindi po, may transition pa rin po yung pagpapalit, lalo na sa amin, sa aming sektor. Siyempre, hindi naman yan tipong isahan. Wala na kayo. Hindi naman po. Okay. Siyempre, kami rin, pinag-aaralan din namin, mas mainam yung dahan-dahan
kaysa po bigla. So, kadalasan po yan sa ngayon ng ating mga cooperative at korporasyon, kung sila po ay kukuha ng mga bagong unit, yan po ay paunti-unti, hindi po bigla. Una, para nang sa ganon mas mapag-aralan muna nila paano pinatatakbo yung mga modern unit natin. At pag sila ay sanay na, bihasa na, saka lang uli sila magdadagdag. So mas nagiging maayos po ngayon yung transition natin sa pag-acquire ng mga modern units po natin. Parang staggered yung transition Staggered, niya. oo. Parang, alam mo, 15 muna. Oo. Pag nagamay mo na ang operation, kumikita ka in 6 months, apply ka uli ng ng another 15. Ganon. Oo. Hindi po bigla. O, Every 6 months, 15. Pag naka 6 months ka, maganda na. Apply ka uli ng 15. Okay. Okay yun. Kasi sa cooperative, halimbawa, apply ka agad, kuha ka ng loan ka agad, 300 units, medyo mabigat-bigat ka agad utang nun. Maraming utang yun, di ba? So, pakonti-konti lang. Pakonti-konti lang. Ayan. Ngayon, sa pagpapalit, dun sa mga inabutan na unit, mga luma, alin ang uunahin palitan? Depende po siguro yun sa... Kami noon, nung nagpalit po kami, Anong inunan ninyo? ginawa namin para walang samaan ng loob. Oh. In ending 1. Lahat ng ending 1, maunang palitan. Ganun. Ending 2. Kasi merong mga operator, papayag, hindi, bago pa itong sa akin, kakakas ko lang ito eh. Kariristo ko lang ito. Ginawa namin, naglabas kami ng board resolution, lahat ng ending 1, sama na. Sa inyo, ganun ang sistema ganun niya. namin. Para sa member, wala pong sumama. Okay. Sa inyo kami, sir. Sa amin Paano naman sistema po, niyo? batches naman. By batch naman. May okay. batch naman. Kasi yung membership namin, hindi kasi yan nakuha lang ng isang bagsak. So, Okay, kung sino yung unang mga members, sila yung priority, and then second batch, by batches naman kami. Okay. Kasi minsan, tamang sabi ni Ka Freddy, kahit na last batch ka na, gusto mo sumingit. Okay. Parang ganun. So, Sumauna ka na. Opo, para maging maayos yung transition namin, by batches po kami. Kasi yung last na member namin, sila yung last na papalitan po. Oo. Kasi minsan may mga misinformation siguro to, fake news, kinakalat nila. Hindi, pag natuloy ang modernization yan, tanggal lahat mga jeep na yan. Hindi naman ganun mangyayari. May transition. Siguro, mga ilang taon din naabutin bago mabuo lahat to. Sa ngayon po kung ako ang magsasabi, tatagal pa yun, makikita nyo pa yan simula ngayon, mga 5 taon pa nandiyan. Tagal Meron pa. pang mga traditional na makikita ka. By that Pero time, yun, luma na yun. pero yun, organized na yun. Kasama na sila sa co-op ngayon, di Oo, ba? yun. Tsaka, hindi pa babayaan na yun sa single operator na mabubulok yung basta-basta lang. Tsaka, yun nga gusto kong ibalik natin eh. Yung modernisasyon, hindi yung simpleng nagpalit ka ng sasakyan, modernisasyon na yun. Kung nabuo na yung kooperatiba, nabuo na yung sistema natin ng yung pagpatakbo, empleyado na yung mga driver natin, may benefits na sila, na bago na ang kanilang pag-uugali. Kahit na inabutan pa nila yung lumang unit, kahit lumang unit yan, iba na ang lalabas na serbisyo. Ganun po. Opo. Kasi na-educate na sila di ba? Na-modernize na yung system, hindi pa lang yung jeep. Opo. So, yun ang gusto nating i-correct ang ating mga nakikinig Kasi akala nila, hanggat luma yung jeep, hindi pa yan moderno May sistema na pong pinatutupad. Yung sistema ang binago. Ayan. Isa lang yung po yung unit sa kasama sa pagbabago, pero yung driver ang unang-unang baguhin doon natin. Kumbaga, hindi mo binago na ugali ng driver, pinalitan mo lang yung jeep niya, yung serbisyo, ganun pa rin. Ganun pa rin. Wala pa rin mangyayari sa atin, di ba? Hindi pa rin garantisado sa sakyan, hindi pa rin tayo ligtas, hindi, baka awayin pa tayong mga driver. Ngayon, ang babait mga driver ngayon. Okay. So yan. Ngayon, ito na nga yung kalagayan. Gusto ko sana mangyari, sana si Yusek Ortega, makita niya hanggang sa dulo yung katapusan nitong modernization program. Doon sa complete, bago na lahat ng sasakyan, pati makikita na ng lahat yung epekto niyan sa buong komunidad natin. Hindi, makikita naman niya. Yan ang dapat. Pipilitin namin makita niya. Hindi, kasi ang mahirap dito, mahaba yung programa at napakalawak. Ilang daang libo ang apektado nito, di ba? Sa tuwing magbabago yan, parang restart na ng restart, di ba? Lalong tatagal ito.
Kaya nga po, Colonel, yun yung pakiusap namin. Alam naman natin na bago na ang ating secretary ng DOTR. Yun ang pakiusap namin para yung programa magtuloy-tuloy. Saka ang hirap nung may bagong upo, panibago na namang strategy. Ito kasi, naumpisahan na, nandyan na, lalo na kay Jose Ortega, nakita niya na kung ano yung mga dapat baguhin, ano yung dapat ayusin. Para continuity ng program, iisa lang. Alam natin kung saan tayo pupunta. Kasi kung ito'y mapapalitan pa ulit ng mamumuno para doon sa road sector, panibagong diskarte na naman. Mabuti kung ganun pa rin ang pamamalakad. Paano kung hindi mapabuti kami? Ngayon naman alam namin na nasa maayos naman na pamamahala ang ating butihing Yusek Ortega. Siguro marapat lamang na panatilihin na lang siya dyan. Total maayos naman ang pamamalakad at malaki po na itutulong niya sa sektor namin. Tsaka isa pang gusto kong iduktong, sana tuluyan ng maging batas para kahit sino man yung maupo, mapalitan yung mayor, mapalitan yung congressman, mapalitan yung presidente, na yung programa tuloy-tuloy dahil isa na itong batas. Na yung bang gada taon kailangan namin humingi ng subsidiya, tulong, ayuda para sa transportasyon. Kung yung simpleng mamamayan, binibigyan yung ayuda, kami pang nagpapatupad ng magandang transportasyon. Dapat may ayuda din kami. Parinig ka ba Di ba, meron nga tayong kasambahay, di ba? May kasambahay Lona. Bakit yun naipasa? Bakit ang itong pinakamahalagang sektor ng ating bloodline, di ba? Ang transportasyon, ang public transport ay ang isa sa nag-aambag ng ating ekonomiya. Bakit hindi ito isa batas? Samantalang yung ating mga kasambahay may batas na. May bill na ba na nasalang? Meron na po. Meron na rin pong version ang Congress, may version na rin po ang Senate natin. Hinihiling lang po namin sana matapos na ito, madaliin na maipasa ito, maisa batas para na sa ganon makakasiguro tayo ng ating programa ay patuloy na magtutuloy-tuloy siya. Hindi yung pag may bago na upo, ito na naman, di ba? Ang hirap, lalo't ang ating public transport, isa po yan sa pinakamahalagang sangkap ng ekonomiya ng ating bansa. Oo, ito yung konting problema sa public transport natin. Laki ng epekto niyan sa inflation, pati sa mga presyohan tumataas dahil may hihingi ng price increase ng pamasahe. May pagtaas pasahe, price increase naman ng mga commodities naman natin, hihingin nila. At pagkatapos hihingi ng increase sa sweldo. Malaki ng epekto kung hindi maganda. Actually, sa amin po, no, part bilang operator, nahihirapan din po kami. Dahil ang driver at ang conductor, hindi po namin talaga ma-identify na saan ba siya ikakategory, field worker ba o ano. Yan po yung isang nagiging usapin namin ngayon. Hindi ba? Oo, ang hirap po. Kaya humihingi po kami ng tulong. Anong kategory nyo ba ngayon? gusto man namin siya talagang kunin dahil kasama sa programa. Pero dahil po sa transition period, doon po kami nagkakaroon ng talagang usapin. Yung pagka-field worker. Kung talagang solo na namin Torota, talagang kaya namin siyang i-compensate ng talagang tama. Tama. Pero dahil po hindi pa lahat, ando pa tayo sa stage ng transition. Kaya sana matulungan kami ng gobyerno, lalo na sa DOLE, na yung aming mga driver, samba muna namin pansamantala ikakategory. Ganun ba? Akala ko. Pero Meron pong ganun. Yung conductor niya, yung mga passenger... Assistant officer. PAW pala sila. Passenger assistant officer at saka yung driver. Kasi nakalagay naman sa... Pero talagang ikakategorize na sila as employees, hindi ba? Yes po. Gusto naman namin talaga yun. Kaya siguro sa akin, ang hiling ko, baka pwede kung nando pa tayo sa stage ng transition period, mas magaan kasi ang usapin or ang pananagutan namin kung doon muna sila makategory as field worker. Field worker? Yes. Kasi hindi siya, sa totoo lang, hindi naman namin sila nasusupervise the whole day, the whole nasa labas talaga sila. Nasa labas sila Bakit? Kung hindi sila field worker, ano ang ibang kategorya?
Ang magiging category po nila is the regular worker, regular employee. Para po sa ating mga kumpanya, di para ba? mga nag-opisina. Nag-opisina. Nasa isang lugar lang sila, 8 hours a day with overtime. Kasi nasa isang lugar lang po sila. May break time sila, may lunch break sila. Unlike sa amin, sa public sector, public transport, Wala sa opisina. pagdating po ng terminal niyan, magpapahinga yan, kakain yan. Ganon din po, pagdating ulit sa kabilang terminal, magpapahinga yan, kakain yan. So kumbaga, hindi talaga natin na ma-maximize yung sinasabi nilang 8 hours working hour and overtime. Kasi kumbaga, yun ang category talaga sana nila kung mamarapatin nga ng ating dole, mag-fall sila under field worker. Kasi talaga namang hindi talaga yung nako-consume or nababantayan namin as operator na yung trabaho nilang 8 hours is maximize na yung 8 hours nila dun sa pagtatrabaho bilang public Sa field transport. yan ngayon sa dati kong kumpanya, yan, may mga field worker din kami. Hindi pupunta lang sa opisina para mag-time in. Tapos maghapon, nandun sila sa labas. Yung trabaho po kasi nila, hindi, yung nabanggit ko kanina na hindi po siya nagsusupervise the whole day. Yung galaw po nila, depende po sa flow ng pasahero everyday. Meron pong tinatawag natin na lean hour. Mahaba po yung parang sabihin natin, kahit sabihin mo na naka-in ka or nakapasok ka, nandun ka na sa terminal, nakahiga ka lang, nag-aantay ka ng oras ng dispatch mo. It will take couple of hours, 3 hours bago ka makaalis. Ando ka na nakatambay ka, di ba? Napakagaan. Kaya sinasabi ko talagang field worker pa. Nauna kasi ang mga bus company nung araw, di ba? Si empleyado rin yung mga lalaking bus companies, empleyado na yun noon pa So, anong category naman sa bus company? Ang pagkakaiba kasi namin sa bus company, una, mas mahaba ang ruta nila. Nga lang, provincial, Provincial kadalasan. Kami po kasi, lalo na kami sa PUJ, short distance route po kami. And dumidepende ang aming biyahe, depende sa pangailangan ng pasahero namin. Hindi yung, halimbawa, kung meron akong 20 na bus, yan ay tatakbo talaga the whole day. Depende po yan sa pangailangan ng pasahero natin. So during lean hour, may pahinga talaga yan. Pahinga. So kapag rush hour na at kailangan na ng mga buses natin, i-dispatch na yung pupukan po yun. So yun yung kaibahan namin dun sa mga buses po na yung rules na in-imply ng ating higher court, ang Supreme Court, na ruling na ang lahat po ng workers ng bus ay they are considered a regular worker. Unlike po sa Public Transport Modernization Program, medyo unique po kasi ito transition ito from jeepney o UV into buses na which is maliit lang naman ang capacity nito and compared to buses, short distance route kami compared to buses. So, sino ang magdi-define yan? Dole o isama dun sa batas? Maganda mai-incorporate ng dole yung ganyan na bahagi ng ano. Kasi for the longest time, hindi considered empleyado nga kasi mga operator, driver Yung paliwanag nga ni Kabisael, from Bicol, umalis yung bus papunta ng Manila, ng Pasay, ng Cubao. It will take parang sabihin natin 12 hours Diba? Pwede siya maging empleyado kasi hindi naman titigil yun ng 2 oras para magpahinga Magagalit yung pasahero nun. Kaya tuloy-tuloy yung continuously yun. Pwede niyang maging regular employee yun. Ang pahinga lang talaga, merienda ng pasahero kasama mga driver, tanghalian, di ba, yung break time. Ganon yung magiging ng takbo nila. Okay. May kaibahan nga sila, no? Ganon po ka-unique yung programa. Kaya sana pakiusap namin, nandyan si Yusek Ortega na laging tumutulong sa amin. Sana naman na manatili siya dyan para yung mga ganitong mga issues namin ay meron po kaming na nagiging boses at marunong makinig sa aming mga hinaing po. Okay. Napunta na tayo sa hinaing. Sabi ko, magandang balita dala natin Napunta tayo sa hinaing. And speaking of hinaing, nakita ko yung inyong grupo nung isang araw, medyo nandun po kayo sa harap ng Senado at medyo nagkumpulan kayo doon. Dami yung dinala doon. Ano ba ang issue na dinala ninyo doon sa Senado? Itong 2 weeks na ba yun? 2 weeks o last week lang? Last week po yun. Before mag-close po ng Senate session. Bago mag-international
Cooperative Day ng January 31, di ba? Medyo dumalaw kayo. January 30, kung di ako nagkakamali, 30 or 29 yun. Dinalaw niyo yung mga kaibigan niyo sa Senado. Ano ba ang meron doon? Ang lahat po ng kooperatiba ay tama po yun, Karel. Dumalaw kami at medyo nagparamdam sa ating mga senador kasi yung ating pong inihain na yung cooperative code, yung amendments ng cooperative code po natin ay dininig na sa Kongreso. At yun po ay natapos na at yun po ay iniakyat na ngayon sa pagdinig naman ng ating mga puting mga senador. Yun nga lang, bago ito madinig sa ating Senado, nagpadala po ng parang position letter ang ating Department of Finance sa pangunguna ni Ralph Recto, Secretary Ralph Recto, na itinataas niya ang aming mga taxes tulad ng share capital, kailangan pinapatawan niya, pinapatawan niya ng taxes yung aming share capital, at yung aming tax exempt ay ibinabalik ng 10 million. At hindi lang yon, pati yung aming mga unit acquisition ng aming modern unit ay dapat daw ay may VAT na rin. So ito ay tatamaan ng lahat ng kooperatiba, hindi lang ang transport syempre. Dahil nga pati yung share capital namin gustong patawan ng tax, na kung saan kami mga kooperatiba po talaga, kami po yung mga maliliit na mga mamamayang Pilipino na nagsama-sama upang nang sa gayon maitaguyod yung aming pamumuhay. Kadalasan po tinutulungan namin ang ating mga komunidad na kung saan naroroon kami. So ang hiling nga namin sa Senado na kung kami po ay sana'y pakinggan, na yung suwestyon ng ating Department of Finance ay sana naman ay mabago. At wag naman po sanang patawan pa kami ng sandamakmak na mga taxes, mga VAT, lalo na po sa aming sektor, sa kooperatiba ng mga transport cooperative. Kami po yung sumasalo ng maraming mga pataw ng VAT at taxes. Kasi alam naman po natin, sa langis pa lang may VAT na po kami. Sa aming pagbili ng pyesa, may VAT na po kami. Sa aming diesel, may VAT pa rin po kami. Pati yung aming kalsadang dinadaanan, may road users tax pa rin po kami. So yun po pakiusap namin, kaya kami dumalaw daw sa Senado para mapakinggan yung hinaing ng lahat ng kooperatiba, lahat, pati ang credit, lahat po yan. Na sana naman po ay yung ginawang sulat ng Department of Finance, sana naman po ay palitin niya at ikonsidera yung hinaing namin mga kooperatiba. Teka, balikan natin. Meron tayong batas na tinatawag na Cooperative Code. Ito yung batas para mag-establish ang mga kooperatiba. Ngayon, balikan po natin. So, ang gobyerno po natin ang nag-encourage sa ating mga mamamayan na bumuo po ng kooperatiba. Ito ay mahabang panahon na po ito. Sa totoo lang, sa pagkakaalam ko po, kung di pa ako nagkakamali, si Pangulong President Marcos pa ang nagdala ng kooperatiba. Bata pa tayo. Sinulong na po ito kasi nakita po na noong araw pa, halimbawa yung isang magsasaka, isang nagtatanim o isang, ngayon nga, transport natin ina-apply, mahina pag siya lang mag-isa. Yes. So sabi niya, magkumpul kayo, bumuo ng grupo bilang isang kooperatiba at yung kapital nyo, mag-abuloy kayo ng inyong kapital, di ba? Halimbawa, 100 kayo, bigay kayo ng tig 1,000, di 100,000 may kapital yung grupo. Tapos yun, malaking kapital yun, mas malaking negosyo ang magagawa nila o mas magandang patakbo ang magagawa nila sa kanilang taniman o sa mga manukan, maisan, di ba? Traktor. So, yun yung essence ng kooperatiba, di ba? Kaya, in-encourage tayo na buuin yan, ipasok nyo inyong pera, pagsama-samahin ninyo at para lumaki ang inyong negosyo. Ganyan din yung transport co-op natin. Kinonsolidate natin, pagsama-samahan natin mga kapital natin, magbuo tayo ng transport co-op para malaki naman ang operasyon din ng ating transportasyon. Yan ang essence ng batas ngayon, di ba? Sa kasalukuyang batas natin sa kooperatiba, ano ba ang benepisyo ng pagbuo ng isang kooperatiba?
Ito ba puro parusa o may mga Hindi po, naman? kaya nga po kami nagkooperatiba kasi nakita namin na may benepisyo bilang kooperatiba. O dahil Una, maliliit lang naman kayo nagsama-sama, di ba? So anong Opo. benepisyo ninyo? una, bilang transport co-op, meron kaming pribileyo na magkaroon ng tax exemption. Yan po ang pinakamalaking pribileyo namin bilang mga kooperatiba, ang tax exemption. Kasi kaya po kami nagkooperatiba para makuha namin yung pribileyo na yun. At sa ganun, ang aming mga lahat ng gastusin namin ay ma-exempt dun sa tax. Ngayon, yun yung gustong baguhin ngayon na yung tax exemption namin from 10 million na-approve po sa Kongreso na itaas po yun ng 100 million para kami po ay covered ng tax exemption. Ang gusto pong gawin natin Department of Finance, ibalik ito sa 10 million. Pagka lumagpas na po yung inyong share capital ng 10 million, taxable na po kayo. Yun na nga eh. Una, di ba, gaya, balikan natin. Sariling pera ninyo yan, binuo ninyo para mapatakboy ng negosyo. Kung tutuusin kasi, tungkulin ng gobyerno nung araw, nabigyan kayo ng mamumuhunan kayo di ba? Kukuha kayo ng pondo mula sa gobyerno o sa bangko ng gobyerno para bumuo ng negosyo. Pero sa halip na kunin niyo yung pera ng gobyerno, sarili ninyo pera ito. Yun. Opo. Tapos, dahil nga sariling pera ninyo yan, sa lumang batas sabi, pera nyo yan, di namin kayo itatax. Opo. Yes. Hanggang 10 milyon. Yes. Opo. Luma na rin po yung batas, siyempre, inflation, yung 10 Opo. milyon, magkano na lang Wala ngayon na. yan? Katulad sa inyo, magkano ang isang modern jeep? Ang modern jeep po namin, nasa 2.8 million po yun. O di yung 10 million, 5 jeep lang po Limang yun. unit lang po yun. Ilan ang jeep ninyo ngayon? Nasa ngayon po, nasa 16 units po kami. So, ang tax exemption nyo yun, Kaya 10 nga po. million lang. So, okay yung iniisip ng mga kongresista na itaas natin sa 100 million. 100 million. 100 million sa 2 million is 50 na Opo. boost. Sasapat na po yun. Sapat na yon, di ba? Pero ayaw ni Department of Finance. Department of Finance. DOF. Ah, Gusto niya ibalik sa Gusto 10 niya ibalik yun sa 10 million, 10 million. yung dating batas at patawan pa ng tax yung aming lahat ng share capital na pinagsama-samang puhunan. So ibig sabihin, yung perang binigay ng mga miyembro para Nilaga. kapital ng transport Yung nila, kapital. magkano? 100,000, 50,000, 20,000, nilagat nila yan, di ba? Pera ninyo yan. Opo. Pero hindi po abot ng mga ganun na 20,000. Yung iba po, 5,000 lang. Okay, halo-halo, Na- di ba? na hindi ka makapag-open sa bangko kung ang pera may 5,000 lang. Kasi ang May kanilang, minimum na eh. ang kanilang parang kailangan pang-open mo 10,000. Oh. Hindi, ganun mga co-op natin. Kahit sa amin doon, may mga employees co-op tayo eh. Yung pera ng mga miyembro, galing sa sweldo yan, papasok natin. Kasi, gusto mong tulungan yung co-op. Ikalawa, na habang nandun sa co-op, ininegosyo na lang, pag kumita, mayroon ka namang hati. Yes. Ganun din naman transport co-op. Pag kumita, at the end of the year, hati-hati kayo ng kinita, di ba? Tapos ang gusto ngayon, yung pera ninyong pinasok dyan, para gawin yung puhunan, Patawag pa ng tax. pahingin ng buwis naman dyan. Buwisan pa raw po namin. Di kayo, pahingin naman ng ano yun, parang tong. Kaya mas Ganun marami ang gusto po mangyari. ngayon, Ka-Arnel, mas marami po ngayon na nagpapasok ng pera sa kooperatiba. Kasi kung maglagay ka ng pera sa bangko, paikutin nila, Oo. ang kikitain mo lang doon parang 2% per annum. Tataksan pa nila yun. Sa kooperatiba, yun nga, naranasan walang tax. Tapos maganda yung yung dividendo na ibinibigay ng kooperatiba. Okay. Kasi nga pera natin yun, pinaikot. Ang maganda nga kasi doon, kooperatiba yung impact sa economy niyan eh. Kaya nga kooperatiba dyan, hindi yan ibubulsa o gagastahin lang eh. Ininegosyo eh. Sa karamayan po ng kooperatiba natin, community-based po yan eh. Parang Lalo kami, na, di ba? sa amin, yung mga operators galing lang sa isang lugar, yun yung bumuo ng kooperatiba. At sa amin, bilang kooperatiba, meron din po kami inilalaan sa aming mga community. Yun yung Community Development Fund. Mandatory po yun ng CTA na every year po, meron kaming allocation doon na dapat yun ay gamitin 10% ng kinita sa loob ng isang sa taon. Binabalik po yun sa aming mga komunidad. Okay. Yun yung hindi ata nakikita ng ating Department of Finance na
na meron kaming iniaambag talaga sa aming mga nasasakupang komunidad. Halos 30% talagang itinutulong namin sa komunidad. Oo. Tapos gusto pa, yung matitira or yung talagang capital share namin, kabuuan, tataksan pa. Hindi kasi, hindi lang naman kayo yun eh. May na-expose din tayo sa mga MSMEs natin. May mga kooperatiba, halimbawa sa Talim Island, yung mga nag-aano ng kawayan, co-op sila dyan. Kasama rin sila dito. Opo. Lahat ng co-op ng pinag-uusapan dito, di ba? So pati yung kanilang mga puhunan na inilaga para lang sila makapagtanim ng kawayan at makagawa ng mga basket na kawayan. Pero parang nakita, Bubuisan din yun. parang mayroong exemption, di ba? Ang agriculture exempted, Ang agriculture ay tinaas. cooperative. Hindi, agriculture po talaga tax exempt. Doon sa proposal na ginawa ng Department of Finance, ang ating agri-co-op ay hanggang 50 million na lang po sila. 50 million, okay. So when they reach 50 million, taxable na rin po sila. Ay, hindi lang kasi agri. Yung iba dyan, mga housewife co-op, di ba? Sa mga komunidad natin, dito mismo sa Metro Manila, may mga co-op dyan sa mga komunidad natin. Hindi naman agri yung... Homeowners. Yung iba dyan, nagko-co-op sila kasi halimbawa, gagawa kayo ng, let's say, halimbawa, bagoong. Mag-co-op kayo. Livelihood program. Sila, Pambili ng makina eh. sila yung namuhunan para sa sarili nila, livelihood nila. Bibili ng Tapos makina. imbis na hindi ka na nga umasa sa gobyerno, hindi ka na lang hirap ng puhunan Kayo-kayo na lang eh. Oo. Tapos ang gusto ng Bubuisan ka pa. bubuisan ka pa. Pero tumayo ka sa sarili mong paa, nakita lang na kumita ka, Oo. gusto nila kabigin pa. Ito na nga yung mga hindi humihingi ng ayuda, di ba? Oo. Kayo daw magbigay ng ayuda sa Hindi, kanya. sa ngayon, ang plano na nga po namin, tumigil na kami sa pagko-cooperative, mag-apply na lang kami member ng AKAP. Para kayo naman ang bayaran. Oo, ganon. di ba? Sa ganyang programa ng gobyerno, mas lalo akong nadidisappoint, mas lalong maraming nagiging tamad. So, ibig sabihin nito, sa halip na sipagin kayo para humanap ng pamamaraan, makatulong sa inyong hanap buhay at sa ekonomiya in general, sa bahay ka na lang, Sa maghintay bahay. ka na lang ng Oo. ayuda. Parang Lalo- ganun ang ini-encourage. Lalo marami kang kamag-anak sa barangay, Oo. lahat ng ayuda makukuha mo. Simula sa 4-piece, mapatupad, di Oo. ba? Kaya nga ang hiling nga namin, imbis na ang Department of Finance natin na nakikita lang ay patawan kami ng mga dagdag na buwis, dapat sana makita ng Department of Finance, bigyan kami ng insentibo. Kapalit ng aming pagsisilbi sa aming komunidad, sa aming nasasakupan. Mas masarap sana yon na kaming mga kooperatiba ay bigyan ng dagdag na insentibo, hindi bigyan ng patawan ng panibago pang buwis. Kasi malaki po talaga yung itutulong namin sa ekonomiya. Isa ang mga kooperatiba sa nag-aangat na ekonomiya ng ating bansa. Nagbibigay kayo ng hanap buhay. Tapos nagbibigay kayo ng pinapagalaw ninyo yung ekonomiya doon sa komunidad ninyo, doon sa ginagastos ninyo, binibili ninyo. Minomodern namin ang Tapos transport. yung tulong ninyo sa transport program ng buong bansa, baka kailangan pag-isipan ng gusto. Anyway, ito ang gusto ng Department of Finance. Ayun nga po. Kaya yun ang aming dinutulog na sana naman ang ating Department of Finance ay mapakinggan, na maintindihan yung aming hinaing. At sana naman maisip naman din yan na bagkus kami ay patawan ng panibagong mga buwis pa, kami naman po ay katigan at bigyan ng insentibo. In other words, sa halip na Department of Finance ang pakinggan ng mga senador, dapat kayo. Di ba? Opo. So kaya kayo nagpunta Kaya sa kami kanila nagpunta at nagpakita sa kanila. Medyo nagparamdam lang po ng patikim. Oo. Na anong tansya ninyo? May batas, may pumasada ang bill sa Kongreso? Opo, at yun po ay dinidinig ngayon sa Senado, tapos antay po ng BICAM. Oo. So, Sa Senado medyo nandun siya ngayon. Opo, nandun po siya ngayon. Hindi nga lang natapos dahil nga po sa election period. Ayun, nabot At, babalik po sila hanggang Sa next next Sa sunod na ako. June na ata ang kanilang next. Ano to? Itutuloy yung bill o magre-refile ng bill? Itutuloy po yung bill, hindi lang natapos. Aha. So, sana hopefully pagbalik ng session, pagkatapos ng election natin, yun po ay ituloy. At sana pagdating ng panahon na yun, ang ating Department of Finance ay mapagtanto niya na dapat lang kami bigyan ng insentibo. Tsaka yung mga senador, pakinggan kayo.
Dahil kayo ito mismo eh. In fact, yung mga constituent ng congressman, ang mga senador, kayo nga ang tumutulong eh. Ayun nga po, kaya nga yung ating mga tumatakbong senador, sana naman pag-isipan nila ng ilang ulit yan bago po nila i-approve. Hindi, yung parang sa tingin ko, at tingin nila, yung tax na kukunin sa atin, mas marami raw yung makikinabang. Yung mga member ng AKAP, tsaka ng tupad. Talagang mag-aakap na talaga si Mag-aakap Capreti. na ako. Diyos ko, Lord. Hindi, ang hiling lang naman ng sa sektor ng kooperatiba, yung para sa kooperatiba lang naman, ibigay yung para sa nararapat para sa mga kooperatiba sa amin, sa public transport cooperatives, ibigay lang yung nararapat po sa amin. Hindi naman kami humihiling ng labis-labis. Ang yung mga kausap ko dito sa mga Action for Economic Reform, kasi iniisip po nila yan, yung tungkol sa buwis sa ating bansa. Marami kasi silang nakikita na yung mga buwis po natin, yung term nila leakage pa. But ang pagtuunan nila ng pansin, yung mga malalaking negosyante na baka kailangang baguhin ang kanilang mga buwis o kaya mga incentive sa buwis. Halimbawa, yung mga malalaking multinational na merong factory dyan sa mga export processing zone. EPSA. O EPSA, di ba? Ang daming exemption sa taxes yan. At yan ay habang buhay. So, iniisip nga ng mga ibang nag-iisip niyan, dapat hindi habang buhay. Let's say, sige, dapat lang tulungan kasi nagtayo ng negosyo. Nakabawi ka na. Nakabawi 3, 5 taon, bawi ka na dyan, mag-tax ka na, bayad ka naman, contribute ka naman, di ba? Dapat yun ang tignan ninyo yung mga malalaking kumpanya, mga multinational lalo na, hindi ito yung maliliit na hindi nga negosyante itong mga to, cooperative, sa karaniwang mamamayan eh. So yung mga negosyante ang tignan ninyo, hindi itong mga maliliit nating sariling sikap na nga yung puhunan, di ba? Hindi na umasa sa inyo eh. Tsaka tataksan niyo pa kami katulad na nabanggit ni Chairman Michel. Part na nung kinita namin sa loob ng 1 taon, itinutulong na namin sa community na hindi lang nila iniintindi. Nasa batas naman yun, di ba? Opo. Na part ng inyong kikitain na alisin mga ginastos ninyo, mga pinasweldo ninyo, tapos mayroon kayong mga abuloy, donasyon o tulong sa komunidad at yung konting matitira, yan na lang pong pakikinabangan ng mga nag-ambag. Yung mga nag-ambag. Oo. Opo, ganun po yun. Ganun lang ito. Hindi naman ito yung mga magiging milyonaryo po ito sa binigay nilang pera sa kooperatiba. Hindi. Mamamatay yung mga yan, hindi magiging milyonaryo sa inambag nila. At kayo pa ang tatargetin ngayon Tapos kami pa ang target. Department of Finance para kuhanan ng buwis. Parang siguro naman ang Department of Finance baka hindi lang niya masyadong napagtanto yung ginawa nila. Siguro naman dahil doon sa paglabas namin na nagpunta kami sa Senado, siguro maging dahilan yon para pag-aralan nilang muli yung kanilang suggestion sa Senate at sana'y bawiin po nila yon. At bagkus bigyan pa kami ng dagdag insentibo. Sa akin opinion lang. Palagay ko kasi hindi naman po lahat ng kooperatiba kasi maliliit lang eh. Okay. Meron talagang bilyonaryo na kooperatiba. Meron naman kasing mga kooperatiba na politiko may-ari, di ba? Bilyonaryo talaga. Ang asset and liabilities, billion talaga. Mga electric cooperative. Pero, yung members napakadami. Iba yun. Totoong co-op yan. Kasi kaya lang lumaki dahil sa dami rin ng member. Naiintindihan ko naman ang Department of Finance na meron namang mga fake na kooperatiba. Yung mga meron kasi mga bilyonaryo na para yung mga electric, tama yung binanggit mo. Hindi lang electric. Para makaiwas sa mga buwis, gagawing kooperatiba yung kanilang asset. Meron naman talagang ganon. Yun ang habulin ninyo. Hindi sila. Puntahan po ninyo yung kanilang opisina. Nandun sa isang sulok. Di ba? Ito, sa opisina sa Taguig. Lubak-lubak pa nga yung kalye doon. Katulad ako, pinagyayabang ko, milyon ang aming asset and liabilities. 180 million assets and liabilities. Ang asset lang doon, 5 lang. Ang liabilities, 175 million. Tataksan mo kami? Ano matitira pa sa asset namin?
So, yun naman, naiintindihan natin na may mga lumulusot sa cooperative law para makaiwas sa buwis. Yun ang habulin ninyo. Yung mga matino at talagang sumusunod sa letra ng batas, huwag na yun ang pag-initan po ninyo. Tama po kayo doon. Siguro po, alam nyo, marami pong idea, niisip itong mga kasama ko dito ngayon sa studio. Pinakamaganda po nito sana kung magkausap po si Secretary Recto, kausapin po ninyo ito. Marami po kayong malalaman kung anong nangyayari po sa kooperatiba. Baka pwede nyo pang baguhin ng konti yung inyong nasa isip. No? Kailangan lang magkaroon ng dialogue, marinig nila kung ano nangyayari sa grounds, wag lang yung mga advisors ang pakinggan po ninyo. Ito mga totoong tao, mga totoong kooperatiba, pwede silang magbigay kung ano talaga ang kanilang nararanasan. Yung nangyayari sa ground. Okay, bilis po ng oras Anyway, bago tayo magtapos, mga panghuling na lang, apila po ninyo. Bukod sa DOT at sa DOE pala, medyo dalawa na natin ngayong umaga. Baka may mensahe po kayo kay incoming Secretary Vince Dizon at si Secretary Ralph Recto. Kayo nang bahala. Nasa inyo na yung may camera po kayo at saka mic. Muli po, ang ating bagong kalihim ng DOTR, Secretary Vince Dizon. Kami po ay nagpapasalamat una dahil kayo po ang pumalit at ang aming dalangin na sana ang programa ng Public Transportation Program ay magtuloy-tuloy at isa lang naman po ang aming kahilingan sa inyo. Panatilihin po natin si Yusek Andy Ortega bilang Yusek for Road Transport dahil malaki po ang maitutulong niya sa inyo sa pagpapatuloy ng ang programa ng Public Transport Modernization Program. Sa ating Department of Finance, sana naman po Secretary Ralph Recto, sana mapakinggan niyo po kami bilang mga kooperatiba, bilang bumuo ng transport cooperatives. Marami pa po kaming dapat pagdaanan, pero sana pakinggan niyo naman po ang aming dinudulog sa inyo nang sa ganon po kami naman po ay mabigyan ng kahit konting pansin po ninyo. Sa lahat po na nakikinig, maraming salamat po. Muli, magandang umaga po sa lahat. Ka-Freddy, ikaw naman. Ikaw ang medyo Good morning. Good morning po sa inyong lahat, mga nakikinig. Ito po huling na lang po, mensahe po para sa atin, sa gobyerno. Sa gobyerno po, huwag niyo naman po kami itaboy na maging miyembro ng AKAP. Kami po mga kooperatiba na nagsama-sama na gusto namin tumayo sa sarili namin ayaw po namin umasa sa inyo. Pero kung patuloy po ang programa na puputulan nyo, babawasan nyo ng budget, katulad sa transport, service contracting, hindi lang po kami ang nakikinabang nun, pati mga mananakay. Pero tinanggalan nyo po ng budget, kaya po naisip namin ngayon, mag-member na lang po kami ng AKAP. Lahat po ng ayuda, kukunin na lang namin. Marami pong salamat. Maraming salamat. Kaya gustong kasama itong dalawa Si Misaelit, kalmado lang po ito. Talagang may logic. Ito si Capreddy, talagang pigil na pigil pa po ito Pero at least kahit paano po ngayong programa po natin, na daanan po natin na ang pahapyaw man lang o sana malalim pa ng husto na ibigay po namin sa inyo sa mga issue pong bumabalot po dito sa Public Transport Modernization Program. Sa magandang balita ay 86% na po konsolidado at papasok na po tayo sa LPTRP at pagmumodernisa po, makukumpleto po ang modernisasyon. Sana po tuloy-tuloy po itong programa, hindi makahit na naman ng isang hump o isang bump, pero tuloy-tuloy po sana ito at ang driver po nito ay manatili po si Yusek Ortega na tuloy-tuloy po niyang i-steer ba o maigiya itong public transport modernization hanggang sa mabuo po ito matapos, hopefully bago mag 2028 matapos na rin po ito, matagal na rin po itong hinintay ng ating mga kababayan. Sa papasok na Secretary of Transportation, si Secretary Vince Dizon,
Congratulations po sa inyo. At sana po ay makakakita po tayo ng mga panibagong sigla po sa mga proyekto po natin sa transportasyon. Dala-dala po ninyo medyo mas may kabataan ng konti, baka mas may enerhiya, mas malakas pa po ito. Tapos, sa Department of Finance, ang ating hinihiling, sana ipakinggan po ninyo ang hinaing po nila, ang kanilang mga eksperyensya at mga obserbasyon bago po ninyo ma-finalize ang itong amendment para po sa Cooperative Code ng Pilipinas. At sa ating mga bagong senador na ma-elect at sa mga dating senador na nandyan na, sana naman po ay maging bukas po kayo dahil yung tulong na ibinibigay po ng kooperatiba, hindi lang po ang transport co-op, lahat po ng kooperatiba na nakakatulong po sa ating mga constituent, sa mga komunidad po natin sa buong Pilipinas. Sana po yan po ang inyong isipin pag binuo po ninyo yung amyenda sa Cooperative Code of the Philippines. So, maraming salamat po sa mga nakinig po, sa mga miyembro po, mga operators, mga drivers po natin. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy po ang buhay po natin. Tuwing umaga, magandang gising at tuloy po ang biyahe. So ito po si Arnel Doria, Gulong at Gadget. Samahan po niyo ulit ako sa susunod na linggo, Huwebes, dito po sa Vantage Point Media. So magandang araw po sa inyo lahat. Sa lawak ng daan, ilang pangarap ang tutungo sa ginhawaan. Ligtas na uuwi, ligtas na tatawi, ito pa rin ang dugo ng bayan. Ating ingatan, ang kanilang kinabukasan. Magpapaiwan, sabay-sabay tayo sa biyahe